Hello, hello, good afternoon, good morning, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? So, balikan ko lang yung withdrawal of support ng mga Marcoses, ano? May pahabol sa akin na isang talagang isang kumbaga ipinaglalaban niya ang Marcos noon kung dekada 80. Ngayon, galit na galit. Tinulungan niya daw, pero nabigo siya. Kaya mas matindi ang galit niya ngayon. Kasi nga talagang totoo nakakagalit talaga. Kasi nga tinulungan natin ang Marcos. Ano? Sa totoo lang ito, real talk lang tayo. Hindi yung ako nga tinatanong ko nga sarili kung bakit ako nagalit sa Marcos eh. Dahil talagang mula 70 Marcos na ako eh. Talagang kumbaga yung paghanga ko lahat-lahat na Marcos talaga. Kahit anong mangyari no, talagang lumalaban ako sa Marcos. Pero ngayon, nakita kong sarili ko, galit na galit ako sa Marcos. Pero hindi sa Marcos Senior, ano? Sa Marcos Junior. Bangag talaga eh. Hindi niya iniisip eh. Kaya iniisip ko tuloy na parang si Junior pa rin nag-orchestrate nitong mga kaguluhan sa bansa. Para bang yung galit nila ng Marcos, ano, yung galit ng mga Marcos, ito observation ano, na nung makabalik sila, gumanti sa taong bayan. Ng taong bayan ay walang kinalaman. Siyempre, normally, may mga opinion ng bawat Pilipino. Pero marami nagmamahal sa kanya. Pero bakit ngayon, parang ginagantihan niya ang taong bayan kung talaga siya ang nag-orchestrate nito? Ha? Kaya kumisan, although nakikita ko na kay Amy Marcos, ano, although kung nakukuha ko kay Amy Marcos, ay, ano, may religious na umiikot, nagbablog ka. Alam nyo, kaibigan, hindi sana ako magagalit sa administration, ano. Kung sana tinutuo lang nila. Kung sana tinutuo nila ang pagserbisyo sa bayan. Nakabalik na sila eh. Dapat binawi na nila ang kanilang mga pangit na ha, pangit na nangyayari sa buhay nila, binawi nila. Bumawi sana hindi. Lalo nilang nilugmok ang Marcos. At sa totoo lang, by history, ano, sa history na ito eh, wala nang Marcos. Sinira na ng Junior ang Marcos. Gago ka talaga, Marcos Junior. Gago ka. Kasi nakakainit eh. Pinaglaban ko ang Marcos. Dahil gusto kong mabawi ang pangalang Marcos. Pero anong ginawa mo? Ginago mo. Sarap pong batukan eh. I'm sorry ha, kasi nga mahal ko ang Marcos. Ipinaglaban ko sa itong 2022 election na talaga nagkalap ako na more or less 6 million yung nagawa ko. Pero anong kapalit? Ipinagmumura nga ako ng mga ng mga subordinate ko eh. Pinagdudahan pa ako, nagkapera, ni piso nga wala. Tapos pagdudahan pa ako nang dahil sa Marcos. Ngayon Marcos naman, inaakala ko na pinagtatanggol ko, gago pala. Ha? Gago ka talaga. Wala na, hindi na makabangon ang Marcos. Sorry na, mga Marcos. Sorry. Sorry kayo mga Marcos. Ikaw pa, Romualdez, tarantado ka rin. Alam nyo, sa totoo lang, sa mga pinanganak ng 60s,
or 50s or 40s up to 70s, ano. Alam nyo ang kwento sa Pilipinas na Marcos. Buong akala natin bumawi, hindi pala. Paano? Nauhaw kayo uli sa kapangyarihan, mga gago kayo. Ikaw Romualdez Martin, ikaw Marcos Jr., ikaw Araneta, isa ka rin sampid. Ano? Although yung pangalan mo noong dekada 70, sikat yung apelyido nyo. Pero sige, second pa ka lang, second class ka lang sa Araneta. Pero ngayon, sobra pa sa first class ka, gago ka rin. I'm sorry for my words, ano. Kasi diretsa na lang tayo para wala plastikan. Kaya ako bakit nagalit sa mga Marcos? Kasi pinagtatanggol ko ang Marcos eh. Ano? Tapos ito ang igaganti niya. Pag iganti niya ang taong bayan. Kaya I'm sorry, I'm Marcos, ano. Kung totoo talaga yung ginagawa mo ay labanan mo ang iyong kapatid, tutuanin mo. Kasi nga, pag hindi mo tinutuo, lalo kayong mabagsak na Marcos. Lalo kayong mabagsak na Marcos. Kaya tutuanin mo, kahit papano siguro, mababawi ang pangalang Marcos. Isa lang naman yung Swahili. Although, yung kayong dalawa may kwento kayo, ano. Pero yan ay nakalipas, yan ay katotohanan, alam ng publiko. Tutuhanin mo, Madam Aimee, no, yung ginagawa mo na para ka sa totoo. Hindi ka Duterte, pero para ka lang sa totoo na kinukontra mo ang ginagawa ng iyong kapatid. Ano? Sana tutuhanin mo yan. So yun lang ang gusto ko iparating. Itong marinig nyo ngayon, isa rin katulad ko, galit na galit. Ano? Pakinggan nyo, galit na galit katulad ko rin. Galit na galit. So pakinggan nyo na lang yung susunod na magsasalita, magbibigay opinion na isa kong kasama rin. Salamat. Po sa Vice Presidential, kami po ay kasama na ni BBM. At hindi lang po yun, maging panahon ng kanyang ama, kami po ay naroon na. Ibig sabihin, kami po ay mga original na Marcos loyalist. Subalit, nung nagkaroon na po ng unity, nag-join ang Duterte at ang Sara, mas lalong nabuo ang aming pag-asa at ang aming pagtitiwala na magkakaroon ng isang magandang pagbabago sa ating bansa dahil dalawang magagaling na politiko ang nagsanib pwersa. Dapat nga lang hindi po ito natupad. Ito po ang isang malaking kabiguan para sa aming mga tunay na Marcos loyalist. Subalit, ang tunay na Marcos loyalist po ay hindi po nakasalalay sa Marcos ang aming pagiging loyal. Ito po ay nakasalalay sa magagawa ng isang politiko tulad ng kanyang ama na may nagawang mabuti para sa ating bansa. Subalit nabigo kami rito kay BBM na buong puso at nagtiwala kami na malaki ang kanyang magagawa na pagbabago para sa ating bansa. At ito ay hindi nangyari. Bagkus, kabaligtaran ang nangyari at ang nagaganap ngayon ay isang abnormality. Matagal namin pinangarap na mailibing si Apo Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ay natupad lamang ng maging Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kami natuwa at lalong napamahal sa amin si Pangulong Duterte. Dahil sa napakaraming Pangulong dumaan, meron pang Pangulo na kamag-anak mismo ng mga Marcos, subalit hindi siya naipalibing sa mga bayani. Bagkus, napauwi lamang sa ating bansa. Kaya kami, mga Marcos loyalist, dati at ngayon nagising sa isang katotohanan. Correction lamang, hindi po kami bumaliktad. Kami po ay mga nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng ating bansa sa isang incompetent leader. Yan po ang katotohanan kung bakit kami naririto ngayon upang ipahayag in public ang aming withdrawal of support sa Pangulong BBM na yan na hindi tumupad sa pangako niya na isang tunay na pagbabago at isang tunay na pagkakaisa para sa ikaunlad ng ating bansa. Kaya kami ay nag-withdrawal of support at ngayon po susuporta ng buong puso at kaluluwa sa
The sa Netherlands. Dahil siya po ang nagpalibing, siya naman po ay dinala doon sa ICC. Malaking katraidoran po ito para sa mga Duterte. Kaya po ako bilang isang nagmamahal sa ating bayan at nagtitiwala na may magagawa pa ang ating pagbabago sa ating bansa. Subalit ito'y matutupad lamang kung ang katulad ni Pangulong Duterte o kanyang lay ang mamumuno sa ating bansa, ang aming buong tiwala at ang aming suporta ay ibibigay namin. Ang araw na ito ay winibidro namin o winibidro ko ang suporta ko kay Pangulong BBM. Actually, nakagawa na ako ng individual kong withdrawal of support. Naka-YouTube yan. At nasa ating Facebook yan. Na talagang sinabi ko na hindi ko na siya kinikilala dahil yung pagpapadala niya sa Pangulong Duterte, sa dating Pangulong Duterte sa Dahig ay isang malaking katraidoran. Nakakalungkot isipin na kung sino ang tumulong sa kanila. Si Madam Imelda, na convicted na sana yan para maipakulong. Subalit hindi na kulong dahil kay Pangulong Duterte. For humanitarian reason, pinagbigyan niya na ito na hindi na makulong dahil matanda na. Humanitarian reason. Yan po ang isang tunay na diwa ng pagkakaisa. Yung marunong kang umunawa, marunong kang magmahal sa iyong kapwa. Bilang mga Pilipino, tayo po, ito po ay hindi na po usapin ng politika. Hindi na po ito usapin ng mga politiko. Ito po ay usapin ng ating bansa at ng ating mamayan. At for sake the new generation. Mahalin natin ang Pilipinas. Kaya sa araw na ito, ako sa Ferdinand de los Reyes, dating Marcos loyalist, na ngayon ay wala na. Nagising ako sa katotohanan na walang pag-asa ang ating bansa sa isang incompetent leader. Kaya mga mahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyo. At sa oportunidad ng araw na ito na naganap ang formal withdrawal of support namin. Kami mga dating Marcos loyalist, wala na sa Marcos loyalist. At kami po ay nasa Duterte na dahil ang Duterte ang tunay na nagmamahal sa ating bansa. Kaya ang pakiusap ko sa mga bagong halal na kandidato, bagong halal na politiko, pakiusap ko po sa inyo, maawa naman po kayo sa bansang Pilipinas. Mayaman sana tayo, subalit dahil sa pangungurangot ng iilang-ilang politiko dyan, nagturusa ang ating bansa at pabulusok pababa. Sana naman kayong mga bagong halal na politiko na binoto namin, mahal na mahal namin kayo. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at marami pang iba. Sana naman, gampanan nyo ang inyong mga tungkulin tungkol sa pagpapaunlad ng ating bansa. Kayo ay muling na halal dahil kami ay nagtitiwala sa inyong kakayahan. Dahil kayo ay gumawa ng mabuti sa ating bansa at sa ating mga mayan. Kaya sana naman, itong pagkakataon na ito na kayo ay muling nahalal, isipin niyo naman po ang ating bansa at ang mamamayan. For sake of the new generation, maawa po kayo sa Pilipinas. Mahalin po natin ang Pilipinas. Lubog na po tayo. Kawawang-kawawa na po tayo. Pakiusap po po yan sa inyo. Hindi po tayo magkakalaban dito. Tayo po ay isang Pilipino, isang lahi. Muslim, Kristiyano, kung ano man po tayo. Tayo ay mga Pilipino. Mahalin po natin ang Pilipinas. Mahalin po natin ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, ang tunay na nagpagkama ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bansa. I-research nyo po kung ano ang kanilang mga achievement and accomplishment during this term. At makikita nyo ang pagkakaiba. Pasensya na po sa Pangulong BBM. Yan po ay isang katotohanan. Hindi ko po kayo inaaway. Pinapahayag ko lamang po sa inyo ang katotohanan na sana naman ang intindihin nyo ay ang ating bansa, ang ikauunlad ng ating bansa. Sabi nga ng iyong ama, ng iyong yumaong ama, isang bansa, isang diwa. Sana ganun po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa organizer. Maraming salamat po sa mga media. Sana po walang editing. Ang araw na ito, kung ano man po ang naipahayag namin lahat dito, huwag niyo pong edit. Ilantad niyo po ang katotohanan. Because the truth shall set us free. Mahalin natin ang Pilipinas. Duterte! Duterte!